Ayon sa aklat ni Melencio Sabino na Karunungan ng Diyos, ang Infinito Diyos daw ay isang mata na may dalawang pakpak na may nakalukob na isang balabal. Ang Infinito Diyos ay lumikha ng mga espiritu na kanyang makakatulong sa paglikha sa buong sanlibutan at buong kalawakan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghaplos ng kanyang pawis gamit ang kanyang pakpak. Bawat paghaplos ng kada pakpak ay mayroong mga espiritong nabuo hanggang sa nabuo ang 24 ansyanos. 3 sa 24 na mga espiritu ay ang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu. Sa paniniwala ng mga okultista, ang pinaka-Diyos nila ay ang Infinito Diyos. At ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ay umiiral sa ilalim ng kapangyarihan ng Infinito Diyos, ayon sa paniniwala ng mga okultista. Taliwas ito sa mga paniniwala ng mga Katoliko, dahil para sa atin, ang pinaka-Diyos o ang sinusunod ng lahat ay ang Diyos Ama na may likha ng sanlibutan at hindi ang Infinito Diyos. Yan po ang pagkakaiba. Marami na po ang nalinlang. Iniisip nila na ang sinasamba ng mga okultista na Infinito Diyos ay siya rin ay ang Diyos Ama nating mga Katoliko o mga Kristiyano. Magkaiba po sila. Dumako naman tayo sa istorya ni Amon-Ra. Si Amon-Ra ay ang Diyos ng Ehipto na tinatawag nilang Sun God o Diyos na araw. Halos magkapareho lang ang kanilang creation myth o creation story. Lumikha ng mga espiritu o mga nilalang si Amon-Ra sa pamamagitan ng kanyang luha. Halos magkapareho lang, iniba lang ng konti mula sa luha naging pawis. Sa mga hindi nakakaalam, si Amon-Ra ay kinukonsider na Diyos na araw, at ang isa sa mga kahulugan ng araw ay ang mata. Diyan nagsimula ang kasabihan na hindi tayo pwedeng tumitig sa araw dahil mas malakas ang mata ng Diyos kaysa mata ng tao at nalulupig tayo. Halos magkapareho sa paniniwala ng mga okultista na ang kanilang Diyos o pinaka-Diyos ay isang mata na may pakpak. Si Amon-Ra din ay kinukonsider na araw, at ang araw ay kinukonsider na mata ng Diyos. Pero sino nga ba si Amon-Ra? Babalik tayo sa mga kasulatan 6,000 years ago. Yun po ay ang mitolohiya ng mga Anunnaki. Si Amon-Ra po ay anak ni Diyos Ama. Ang kanyang tunay na pangalan sa mga Anunnaki na mitolohiya ay si Marduk. At ang isa sa kanyang mga pangalan nung naging Diyos na siya ng mga Ehipto ay si Atum. Kung naaalala nyo, yung Anima Christi na corrupted, may kataga doon na Atum Peccatum Egusum. Ibig sabihin, ang nag-corrupt ng salitang yon o ang dasal na yon ay under the influence of the demon Amon-Ra. Malalaman nyo mamaya kung sino si Amon-Ra at kung bakit niya ginawa ang kanyang sarili na infinite God o Infinito Diyos. Sa iba, ang tawag sa kanya ang Engkanto de Dios. May panahon sa mga Anunnaki na may isang halimaw na gustong umangkin sa planetang tinatawag na Earth. Ang halimaw na yon ay sinisimbolo ng isang dragon na ang tawag sa kanila ay Leviathan. Hindi nanalo sa digmaan ang magkapatid
na nagbabantay sa ating sanlibutan na sina Enlil at Enki o higit na kilala bilang Yah o Diyos Ama. Para makarelate kayo sa sinasabi ko ngayon, mas mabuti pa na panoorin nyo muna yung video ko tungkol sa mga Anunnaki. Ilalagay ko na lang sa description at saka sa comment section yung link ng playlist. So balik tayo sa digmaan ng mga Anunnaki. Nung papasugod na ang Leviathan, hindi umubra ang magkapatid. Kaya itong si Marduk o Amun-Ra na anak ng Diyos Ama, anak niya, siya ang nakipaglaban at nakatalo sa Leviathan. At nang dahil doon, siya na ang ginawang pinuno ng mga Anunnaki. Pinalitan niya si Anu na kanyang lolo. Nang dahil sa rason na siya na ang pinuno ng mga Anunnaki, ang mga tao ng kanyang tagasunod, binansagan siyang Diyos ng mga Diyos. Dahil sa mga panahon na yon, ang mga Anunnaki ay kinukonsider ng mga tao na mga Diyos. Kung napanood nyo ang video ko tungkol sa mga Anunnaki, isa sa kanila ang lumikha sa tao. Yun ay ang Diyos Ama o si Yah, o kilala din sa pangalang Enki. Noong si Marduk na ang leader ng mga Anunnaki, Marduk also known as Amun-Ra, nung siya na ang naging leader, pinalitan niya ang history o mga kasulatan. Inangkin niya halos lahat ng mga deity o mga pangalan nito. Siya na ang naging Diyos na araw, at ang Diyos na nangangalaga sa buwan ay napapasailalim sa kanya. Kaya kahit tulog siya, merong magbabantay sa ating planeta. Kaya nga kapag new moon o patay ang buwan, diyan kumikilos ang mga sinaunang mangkukulam. Kasi sa paniniwala nila, wala si Amun-Ra o ang Diyos ng mga Diyos. Kasi patay ang buwan, wala yung utusan niya para magbantay, at saka gabi din natutulog si Amun-Ra. Sa kwento ng Biblia ng mga Katoliko o Genesis hanggang Exodus o lahat ng nakasulat sa Lumang Tipan, ang mga epika po doon ng mga taga-Ehipto mula pa sa taga-Sumaria, mga Hebreo ay nagkahalo-halo na. Kasi inakala ng mga scholar ng mga Katoliko na iisang Diyos lang lahat. Dahil yan sa kagagawan ni Amun-Ra. Ang protagonist at ang antagonist na Diyos ng Biblia ay iisa lang yan. Ang bida at ang kontrabida sa Biblia ay iisa lang yan. Ito ang dahilan kung bakit may kasabihan na hindi ka gagambalain ng demonyo kung walang pahintulot ng Diyos. It's because ang mga demonyong yon ay nagtatrabaho under sa kanya. Kasi nga ang Biblia ay nagkahalo-halo na ng mga epika at istorya. Kaya hindi na alam ng ibang tao na ang ibang kataga doon ay mula pala kay Amun-Ra. Tulad ng pagsabi na ako lang ang Diyos ng mga Diyos, wala kayong sasambahin maliban sa akin. At sa tuwing magdarasal kayo at magpapasalamat, sabihin nyo ang ngalan ko. Amen. Hindi alam ng karamihan na si Amun-Ra ay siya din ang tinatawag na Baal. Ang kanyang simbolo ay ang crescent moon o ang waning crescent of the moon. Yung parang sungay na baka na buwan. Kaya nga baka ang simbolo ni Baal. Kasi po, ang pinagkukunan ng basihan dyan ay ang unang singaw ng buwan. Bakit unang singaw o subang ng buwan? It's because patay ang buwan, new moon, natutulog si Amun-Ra. Kaya sineselebrate
ng mga sinaunang tao ang unang paglabas ng buwan. Kasi yan daw ang unang pagbalik ni Amon-Ra. At kinabukasan niyan, pagsikat ng araw, nagse-celebrate na naman sila dahil gising na si Amon-Ra. Ang sinasabi na Yahweh sa Biblia ay iba't ibang deity yun, iba't ibang Diyos. Dalawa sa mga gumagamit na pangalan na Yahweh o titulo na Yahweh ay si Amon-Ra at si Enlil. Kung magbabasa kayo sa ibang kasulatan maliban sa Catholic Bible, malalaman nyo na si Amon-Ra at si Baal ay iisa. At malalaman nyo rin na isa sa mga pangalan niya ay si Beelzebul. Isa na rin sa mga pangalan niya ay si Bernabal, Bernabaal. Kung magbabasa kayo sa mga gawa-gawang testamento ng mga okultista, makikita nyo doon na isa sa mga pangalan ng kanilang Diyos o infinito Diyos ay Bernabal. Kung nagtataka kayo na ang tatlong persona ba na under na kay Amon-Ra, sila pa rin ba ang totoong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu? Ang sagot ay hindi na po. Sila na ang mga demonyo o mga fallen angels na inassign o pinagkatiwala sa titulong yon under sa pamamahala ni Baal. Kung magdarasal kayo, sabihin nyo ang kanilang description o titulo. Sabihin nyo yung buong description tulad ng Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu. Huwag nyong gamitin ang mga alias na ginagamit ng mga okultista. Dahil ang mga alias na yan ay mga panlilinlang lamang. Dahil ibang espiritu na ang tinatawagan nyo sa tuwing sinasabi nyo ng Imok, Gidok, at Dok, Aram, Akdam, Aksadam. Dahil klarong-klaro naman po na kung paghahambingin natin at pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon na nakalap ko sa pagre-research, masasabi ko talaga na ang infinito Diyos ng mga okultista at si Amon-Ra, Bernabal, Baal ay iisa lamang. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, pero itong opinyon ko ay base lamang sa aking ilang taon ng pagsasaliksik. Simula pa 2012, nagsaliksik na ako tungkol sa mga Anunnaki. So 12 taon na rin ang nakakaraan simula nung nagsimula akong magsaliksik ng katotohanan. Pati nga ang Biblia ng mga Katoliko ay nagkahalo-halo na rin o masasabi ko na corrupted. Kasi iilan sa mga kataga doon ay galing kay Amon-Ra at kay Enlil. Lalong-lalo na sa Deuteronomy. Maraming mga kautusan doon na pumatay ng tao, makipagdigma, ubusin ang lahi. Ganyang klase ba ng Diyos ang sinasamba ninyo? Ang Diyos na nandoon ay malayong malayo kay Yeshua. Ibang-iba ang goal ni Yeshua. Pro-life po si Yeshua. While yung Diyos na nasa Deuteronomy ay mamamatay tao. Kaya nga pinadala ng Diyos Ama si Yeshua para baguhin ang mindset ng mga tao. Ang mga Diyos na nasa Deuteronomy ay dalawang panig. Ito ang kwento ng dalawang Diyos na nagdidigmaan na. Dati silang magkasabwat. Sila si Amon-Ra at saka ang tito niya na si Enlil. Pareho silang dalawa na gustong-gustong alipinin ang mga tao. Gusto nila ang slavery.
Gusto nila na tinatawag sila na Diyos. Pero iba ang purpose o ang kagustuhan ng Diyos Ama na lumikha sa atin. Gusto ng Diyos Ama na maging malaya ang tao. Maging malaya sa pagsamba at tayo ang mamuno sa planetang ito. Kaya nga pinadala niya si Yeshua para ituro kung paano i-uplift ang ating frequency. Ang katotohanan kay Yeshua, pinag-aralan niya lahat. Mula sa mga Brahman priest ng India hanggang sa mga Buddhist monk ng Tibet. Ang aral ni Yeshua ay halos walang pinag-iba sa aral ni Buddha. Unfortunately, ang Buddhism ngayon ay corrupted na rin. Meron na silang mga deity na sinasamba. Pero mula pa kay Gautama hanggang kay Yeshua, hindi talaga ganyan ang purpose ng Buddhism. Noong mga panahon nga na yon, mula pa kay Gautama ay hindi pa Buddhism ang tawag sa relihiyon na yan. At hindi po relihiyon ang Buddhism, isa po itong filosofiya. Ngayon lang sa modern century na, naging considered ito na religion. Pero ang totoong aim ng Buddhism ay discipline at philosophy. Isa sa tinuturo ng Buddhism ay para matigil na tayo sa pag-reincarnate bilang tao. Ang gustong mangyari ni Buddha at ni Yeshua ay tumaas ang ating frequency para kung lisanin na ng ating espiritu ang katawang lupang ito, tayo na ay makakapasok sa mas mataas na dimension o doon na tayo mabubuhay sa mas mataas na dimension. Hindi na tayo babalik sa earth, which is the third dimension. Ang mataas na dimension, ang tawag ng iba dyan ay langit. Paano ba natin mapapalakas ang ating frequency? Ito po ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Para ang ating espiritu ay makapag-ipon ng sapat na positive o good karma. Napakahirap po na gawain yan. Napakasimpleng sabihin na gumawa ng mabuti. Pero napakahirap gawin. Dahil sa kahit simple na pamamaraan, nagkakasala tayo. Meron tayong negative karma na nakukuha. Minsan, mas mataas pa ang negative karma kaysa positive karma. Kaya nga, subukan nyo ito sa mga sarili nyo. Pansinin nyo mula pagkagising hanggang pagtulog. Gawa nyo ng score kung alin ang mas maraming nagawa nyo. Mabuti ba o masama? Pero mag-ingat dahil kung dadayain nyo ang sarili nyo, mandadaya kayo sa sarili nyong score, ibig sabihin yan, mas nag-a-attract kayo ng mas maraming negative karma. Kaya nga ang mga taong impokrito, mga taong denial, mas nagiging depressed sila sa buhay. Kasi mas ina-attract nila ang negative karma kaysa positive karma. Ano naman ang mangyayari sa mga taong sumasamba sa grupo ni Amun-Ra? O sabihin na lang nating mga okultista. Si Amun-Ra po ay pro-slavery. Gusto niya ang pang-aalipin. Kahit na nga nung siya ay nag-ascend na into spirit, kasi yung mga Anunnaki, pag pumupunta yan dito sa ating planeta, meron silang ginagawang vessel o pinapasukan na katawan. Pero sa spirit world, hanggang doon ay dinadala niya ang kanyang mga alipin. So kapag sumamba kayo kay Amun-Ra o maging okultista kayo, wala na kayong chance na mag-reincarnate o baguhin ang inyong mga sarili
para umangat yung frequency at makapasok sa langit. Kasi yung mga espiritu nyo, huhulihin na ni Amon-Ra at gagawin niyang alipin. Kaya nga sa may mga ama o mga lolo na dating okultista, palagi yung nagpapakita at iniakayat ang kanilang mga apo o anak na maging okultista din. Dahil yan, ang espiritu ng kanilang mga lolo o ama ay hindi nakapunta sa langit. Hindi rin ito nakapag-reincarnate para magkaroon ng isa pang chance na mas lumakas ang frequency. Ang mga espiritu na yon ay nananatili lang sa spirit world under sa pamamahala ni Amon-Ra. Aside kay Amon-Ra, marami pang ibang mga occult beliefs. Ang iba doon ay grupo naman ni Enlil. Isa ring Anunnaki o fallen angel na pro-slavery. Isa rin siya sa mga nanghuhuli ng mga espiritu ng tao para hindi makabalik, maka-reincarnate o makaakyat sa langit. Kasi pag tayo nag-ascend na into higher frequency, makapunta na sa langit, hindi na nila tayo magiging alipin. So wala nang sense ang kanilang pagiging Diyos o pagpapanggap na Diyos kung wala na silang magiging alipin. Kaya nga yung iba, purposely pina-reincarnate nila para ang reincarnation ng taong yon ay gagawa kuno ng mga milagro at ipopromote ang pagsamba sa kanila. Kung napapansin ninyo, pasama na ng pasama ang sanlibutan. Kasi yung ibang mga tao na mga worshipper o sumasamba sa kanila, hindi na nag-reincarnate. So meron ng bakanting mga vessel. Ibig sabihin, bakante na katawan. Mga bagong silang na sanggol o nasa sinapupunan pa lang. Ang mga infant na yon o mga fetus na yon, instead na espiritu ng tao ang sumapi doon para magkaroon ng isa pang chance, mag-reincarnate, at itaas ang kanyang frequency, magiging bakante na. Kasi yung espiritu ng tao na yon, worshipper nila Amon-Ra o Enlil, so hahawakan na yon nila. Ang makakapag-reincarnate na ay yung mga fallen angels. Marami ng mga testimony about reincarnation na sinasabi nila na hindi sila tao dati. Dati silang mga fallen angels. Sadya talaga itong ginagawa ng mga Anunnaki na pagdating sa mundo ng mga espiritu, hawakan ang mga tao at hindi na makapag-reincarnate o hindi makapag-ascend dahil gustong-gusto talaga nila ang sanlibutan. Binabakante nila ang mga vessel para sila ang makag-reincarnate. Pagkatapos ng grupo nila mag-reincarnate, isusunod naman nila mag-reincarnate yung mga taong hinahawakan nila. Para yun naman ang maging alipin nila sa pisikal na mundo. Mga worshipper na naman yun. Hanggang sa tumanda na ang katawan o vessel ng mga Anunnaki dito sa mundo. Babalik na naman sila sa espiritu na mundo. Paulit-ulit lang na cycle. Hahawakan na naman nila ang kanilang mga alipin na espiritu at magre-reincarnate na naman sila dito sa mundo. So paulit-ulit lang. Hindi na tayo makakapag-ascend, hindi na tayo makakaakyat sa langit dahil sa ganyang sistema ng mga Anunnaki. Kaya nga para makawala ka sa matrix na ginawa ng mga Anunnaki, mag-iba ka ng mindset. Mag-meditate ka, gumawa ka ng mabuti, iwasan mong makakolekta ng negative karma at huwag kang maging worshipper ng mga grupo nila. Worship Yeshua. O kung ayaw nyo mag-worship ng anumang deity, mas okay. Respect na lang si Yeshua. Ipagpatuloy nyo ang pag-meditate at pag-uplift ng inyong mga frequency. Palaging mag-align ng chakra at mag-grounding.
gumawa ng mabuti para makakolekta ng positive karma. Iwasan natin ang mga negatibong emosyon o mindset dahil nag-a-attract yon ng negative karma. Alam ko mahirap gawin yan. Kahit ako nga sa sarili ko, nahihirapan ako. Pero ginagawa ko lahat ng aking makakaya para sa aking purpose na i-uplift ang aking frequency. So ayun mga migs, medyo napahaba yata tayo ngayon. Maraming salamat sa mga nakikinig hanggang sa dulo ng videong ito. At sa mga galit naman, wala na ako magagawa dahil yung galit nyo, negative emotion yan. May balik din yan sa inyo na negative karma. So yun lang mga migs. Kita-kits until next topic.